Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP, kung saan ay sabi rito ay analyst identifies this catalyst for 1,000 times surge in XRP. Yan, meron na pong isang kilalang crypto expert dito ang nakapagsabi or nagawa niyang tukuyin ang isang catalyst na ito or isang malaking dahilan para kay XRP na makaranas ng 1,000 times na price surge. Kung pag sinabi po nating 1,000 times yan na price surge ay multiply po natin yan sa kasalukuyang multiply po natin ang 1,000 sa kasalukuyang presyo ni XRP ngayon, at ang magiging resulta ay yan po yung kanyang magiging presyo dulot po ng catalyst daw na ito. Kaya yan po ang aalimin natin, yung catalyst na ito na nagawang tukuyin ng isang crypto expert dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, a market commentator believes the United States is on the verge of welcoming clear crypto regulations that could help XRP on a path to a 1,000 times spike. Ayan, isang market commentator ang may malakas na paniniwala na ang United States ay nalalapit na raw na tanggapin ang isang malinaw na crypto regulations or patakaran para sa mga cryptocurrencies. At ito raw yung tinutukoy niyang catalyst na makakatulong kay XRP para lakbayin ang mataas na presyo, kung saan ay makakaranas siya ng 1,000 times na paglago or spike. At syempre, hindi lamang po si XRP ang makikinabang rito, kundi ang buong crypto market syempre. Yan. Kasi yung catalyst na ito ay tungkol sa crypto regulations. Ayan. SEC softening its regulatory stance. Ayan, dati-rati ay ang SEC ay matindi po talaga yung paghahabol nila sa lahat ng mga cryptocurrencies. Yun nga lang at nagkataon na si XRP yung unang sinampulan nila. Ayan, talagang sinakal po talaga si XRP. Pero ngayon ay unti-unti na pong medyo lumalambot. Yan, softening, or kung pag sinabing medyo lumalambot ay parang medyo hindi na sila gaanong agresibo na di tulad noon. With a large community that the crypto industry commands, presidential candidates have observed that the support of the industry could be pivotal in the coming elections. Ayan. Malapit na po kasi ang presidential election sa bansang US at naobserbahan po ng mga kandidato na ang community ng cryptocurrency ay malaki at ito ay makakatulong sa kanilang pagkapanalo. Kaya kinukuha po nila yung suporta ng crypto community. Kaya yan po siguro ang dahilan kung bakit medyo lumalambot ang SEC pagdating sa mga cryptocurrency ngayon. Significant attention has shifted to the crypto community with the US SEC suddenly softening its regulatory stance. Ayan. Medyo hindi na gaanong agresibo ang US SEC gaya ng aking sinabi kanina, at syempre yung mga presidential candidates ay gusto po nilang makuha yung syempre suporta or boto ng community, ng buong crypto community, kasi gaya ng sinabi ko kanina ay malaki po talaga ang community ng cryptocurrency. This occurred in the recent approval of spot Ethereum ETF a few months after their Bitcoin counterpart began trading. The SEC also dropped its investigation into Paxos for the issuance of BUSD. The securities regulator confirmed that it would be not pursuing any legal actions for securities violation. Ayan, ganyan na po katindi ang pagkakalambot ng US SEC. Ayan, hindi na po sila gaanong agresibo
Nag-umpisa po lahat yan nung nagkaroon ng approval ang Bitcoin sa kanilang spot. Yan, sa spot Bitcoin ETF. At nasinundan naman ng spot Ethereum ETF. Pagkatapos niyan ay nitong nakalipas lamang na buwan ay iniurong po ng US SEC yung kanilang investigasyon kay Paxos at yung issuance nito sa BUSD na isang stable coin. At maliban po rito ay ayon po sa US SEC ay hindi na raw po nila hahabulin ang mga iba pang mga cryptocurrencies na may linabag na security violation katulad ni XRP. Kaya yan, ganyan na po kalambot ngayon ang US SEC. The agency revealed that it is no longer looking to classify certain cryptocurrencies including Solana and Cardano as securities in the lawsuit against Binance and Coinbase. Ayan. Mukhang nakalusot ngayon itong si Solana at saka pinalusot po nila itong sina Solana at saka Cardano ayon sa US SEC kung saan ay hindi na raw po nila ito turing bilang mga securities. Kaya ayan. Kaya talagang ang kinawawa rito ay si XRP. Amid this development, Mikkel teased an imminent massive shift in the political scene, which would be favorable to crypto regulations. Citing this imminent development, the community figure asserted that there could be a massive breakout for the major cryptocurrencies. Yan. Mukhang parang politika. Yan, politika po talaga yung nagdudulot ng malaking pagbabago dito sa mundo ng cryptocurrency. Kung hindi po dahil siguro sa nalalapit na presidential election ay hindi mangyayari ito o hindi lalambot si US SEC. Kaya sabi nga ni Mikkel dito ay yan nga, yung kaganapan na ito ay magdudulot ito ng malaking pagbabago dito sa mundo ng cryptocurrencies, lalong-lalo na at magkakaroon ng pabor na crypto regulations. Potential XRP rally. Ayan, ano nga ba ang posibleng iaangat ng market price ni XRP kapag nagkaroon na ng isang pabor na crypto regulations? Ayan. Notably, data confirms that Bollinger Bands have become extremely tight, reminiscent of periods before an explosive surge. This pattern occurred in 2017 before XRP spiked to $3.31 and in 2021 before the rally to $1.96. With the pattern repeating in this cycle, experts believe another upsurge could occur. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano gamitin ang Bollinger Bands, ay sa tingin ko ay meron naman po yata akong nagawang isang video rito kung paano gamitin or basahin ang Bollinger Band. Ang Bollinger Band ay binubuo po ito ng tatlong mga linya. At ito po ay lumalaki yung sukat nito at lumiliit yung sukat nito. Ayan, kung pag lumiliit yung sukat nito, ayan, or nagiging extremely tight po siya, ibig pong sabihin ay naghahanda po ito sa isang matinding pagsabog. Ayan, sasabog po yung presyo. Yung halimbawa natin dito ay itong si XRP. At meron pong ganitong pangyayari nitong nakalipas na taon kung saan ay naging extremely tight po yung pangangatawan ng Bollinger Band. Yan, nangyari raw po yan noong taong 2017 at yan po ay naganap bago nagkaroon ng spike itong si XRP patungo sa presyong $3.31. Kaya yan, ganun din yung nangyari noong taong 2021. At sa kasalukuyan ay mukhang merong ulit isang pattern, ayan, na or yung kalagayan ng Bollinger Bands ay nauulit sa cycle na ito. Yan, nagkakaroon na rin po ng extremely tight na kalagayan ang Bollinger Bands natin ngayon dito kay XRP. Kaya inaasahan po ng mga eksperto na may isang nalalapit na matinding upsurge na magaganap dito kay XRP. Amid varying projections, Mikkel calls for an ambitious 1,000 times increase in XRP's price. Such a massive increase, if it occurs, could lead to a $582 price. Most market participants see a target as wishful thinking due to the extent of capital required to sustain it. Ayan. Dahil sa
dito dahil sa yan yung Bollinger Band na ito at may inilabas po na isang prediction si Mikkel. Yan, kung saan ay sinabi po niya na ang yan yung kalagayan na ito or yung nauulit na pattern na ito ng Bollinger Band ay maaring magresulta sa isang ambitious na 1,000 times na price increase kay XRP. Isa po itong napakalaking price increase na kapag nangyari ito ay mula sa kasalukuyang presyo ng XRP ay aangat po ito ng hanggang $582. Yan. Pero syempre, may mga ibang mga market participants ang hindi makapaniwala na may kakayahan si XRP na akyatin ang ganito kataas na presyo. XRP currently trades for 0.58 or 58 cents. Notably, a $582 price would result in a $32.58 trillion market cap for XRP, much larger than gold's valuation. Ayan, yan naman po yung mga pananaw or yung dahilan ng mga ibang mga market participants kung bakit sinasabi nila na napaka-imposible ang prediction ni Mikkel dito na aangat si XRP sa presyong $582. Kasi kung pag nangyari po yan mula sa presyo ni XRP na 58 cents lamang at kung pag umangat po ito sa $582 yung kanyang presyo, ay magre-resulta po ang kanyang market cap sa $32.58 trillion which is napakalaki po yan at talo po niya yung market cap ng gold. Yan, yung actual na gold. Yan. Ibig pong sabihin ay talagang mas magiging malaki ang market ni XRP as compared sa gold. Kaya napaka-imposible po niyan. Kaya yan ang dahilan ng mga ibang mga market participants kung bakit hindi sila sang-ayon na may kakayahan si XRP na akyatin ang $582. Kaya, ayan. Ayan pong muli. Pero yung magandang balita po rito is, yan na nga, nagkakaroon po ng favorable or pabor na crypto regulations kung saan ay panig po yung mga regulation or patakaran ngayon sa mga cryptocurrencies. At mukhang nangyayari po ito. Yan, sana nga ay hindi lamang po talaga nangyayari ito dulot ng nalalapit na presidential election sa bansang US. Kasi baka pag natapos na po yung presidential elections, ay baka babalik po sa pagiging agresibo ang US SEC. Kaya sana ay hindi naman. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.